Lumabag sa Philippine Competition Act, ang mga kumpanya kabilang dyan ang mag-asawang Diskaya, ayon sa ahensya sa loob ng halos 10 taon, ay nakakuha sa aabot na halos 78 bilyon piso na halaga ng mga flood control projects na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya, at yan ay lalampas sa mahigit na 1,000 kanilang mga proyekto dito sa Pilipinas. Sa naitala naman ng DPWH sa kanilang nai-record, ay aabot ito sa 800 na bilang ng mga proyekto ng Diskaya mula ng 2016 hanggang 2022 at nasa 500 naman mula ng 2023 hanggang 2025. At ayon pa dito sa DPWH galing sa mga contract ID mismo na mga proyekto na inipon ng ahensya, halimbawa na lamang dito na halaga ng mga kontrata para sa mga flood control projects na nakuha ng ilang mga kontraktor na sangkot umano sa mga anomalya, naging posible raw yan dahil sa pagmamanipula sa mga naging bidding ng kanilang proyekto. Sa paghabol naman ng gobyerno sa mga ilang umano'y tiwaling kontraktor, ay nagsumiti na ang DPWH ng listahan ng mga ari-arian ng mga ito sa Independent Commission for Infrastructure na tinatawag na ICI. Kabilang dito ang 1 bilyon pisong halaga ng mga properties ng Diskaya. Top 2 ba sila? O top 1 sila ngayong 23 to 25? Pero top 1 din ata sila nung 2016 to 2025 nung nakaraang administrasyon. So ano yun? Diskaya ang champion dito. Umabot naman sa 4 bilyon pesos ang naipapa-freeze nila kabilang ang nasa 1,600 ang mga accounts sa bangko. At nakuha naman ngayong araw ang Anti-Mon Laundering Council o AMLC ng ika-4 nitong freeze order sa mga pera at ari-arian ng mga personalidad na sangkot sa mga anomalya. Bahay lupa, may building din ata. Kasama dito definitely yung mansion nila na binabato ng mga kababayan natin. Kaya naman hinahabol ngayon ng DPWH ang mga kontraktor na katulad ng mga Diskaya sa Philippine Competition Commission o PCC. Kaugnay na nga dito ang kunwaring bidding-biddingan sa DPWH para makakuha ng mga proyekto mula sa gobyerno. Kaya naman pinakakasuhan na nila sa PCC ng paglabas sa Philippine Competition Act ang mga kumpanya ng mga Diskaya na St. Timothy Construction, Wawaw Builders, Sims Construction Trading, mga empleyado at opisyal ng DPWH sa Bulacan District Office, ganun din ang SunWest Incorporated at mga opisyal at empleyado din ng DPWH Mimaropa. Bukod sa kakasuhan, ay pinatatanggal na ng DPWH Secretary Vince Dizon sa Professional Regulation Commission o PRC ang kanilang mga lisensya ng mga professional, yung mga engineer, architect, accountant at iba pa na posibleng sangkot sa mga anomalyang flood control projects, at ito ay nasa mahigit 20 mga professional na ito na sangkot sa mga anomalyang proyekto sa Bulacan. Kasama na rito sila dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza. Kumbaga, we have to throw everything at these people. Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Bayad sila ng 250 million kada violation. Pagka tinotag mo yan, yun nga, nakita mo, Diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 bilyon yan. Ayon pa nga dito kay DPWH Secretary Vince Dizon ay nakausap niya ang former DPWH Secretary na ngayon ay Senador Mark Villar na pinatatawag na rin ng ICI dahil sa mga panahon niyang proyekto mula noong 2016 hanggang 2022 ni Mark Villar na iniimbestigahan sa mga maanomalyang proyekto ng Pampanga, Manila, Cavite, Las Piñas at Davao. Ito naman ay sinusuportahan ni Villar ang anumang investigasyon sa issue dahil wala naman raw siyang itinatago. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na patuloy itong ipinapag-usapan ang mga isyong ito. Dahil tungkol nga ito sa pera ng bayan na bawat proyekto ng gobyerno ay dapat napupunta sa tama. At ang mga buwis na binabayaran ng tao ay hindi dapat napupunta sa mga luho ng iilan. Ano kaya ang dapat nating gawin para masigurado may pananagutan sila sa bawat pisong ginagastos? I-share mo naman sagot mo sa comments below at wag na rin kalimutan mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates.